Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8 minutos naglabay sa alas 4. Maupi naman nga kunop sa iyong tanan mga kasanggayan. Welcome sa naton na programa Billboard Radyo Periodiko para yan nga adlaw sa Huwebes pizza sa iskite na sa bulan sa Nobyembre 2025. Kaupod ko sa kontrol si Monet Perito, si Engineer Francis Marnie Balbas. Ngan ako naman yung sanggay surgon sa kangin ng Jean Navilon, makaupod niyo tub-tub alas 5. Noro niyan kaumon sa nga tununang musika akong ighahatag sa iyo ang latest bulletin sa Bagyo Uwan nga ginkonsidera nga may super typhoon. Ihatagos niyan sa iyo ang tracking sining kung nano nga mga lugar ang pag-aagian sa masunod nga mga piraka adlaw. At yan ay natin unang musika. 49 días na la. Pasko na. So, adi, ang aton karantahon.
pamasko at kung inaanak ko. Sa nilipas-pasin pamutos, sa nire-regalo, bangin magadong ang tuktok, hadoy tiwas ako. Upay lakon terner, may kwarta kada Pasko. Naghatag mala ako, pahalipay sa tong mamaras ko. Warangan ni sa busa, sanbi sa malapiso. Dayon lang ako sa kwarto, pasakit-sakit sa ulo. Padayon ang Pasko, bis magkauruan nano. Bisan wala ko pa'y basta lang nalilipay, kontento na ako. Padayon ang Pasko, sa kasing-kasing ko. Malilipay ang ginuni sa akin, mabibiro kat siya akong Pasko. Dayon gihapon, magsanin urog sining Pasko. Bisan bagtik palipayon lang, gihapon ako. Ngaranan man barat sinin, mamaras ko. Siya ko magpapasasya, kay humas man good ako. Padayon ang Pasko, bis magkauruan nano. Bisan wala kong masalan, nalilipay, kontento na ako. Padayon ang Pasko, sa kasing-kasing ko. Malilipay ang ginuni sa akin, mabibiro kat siya akong Pasko. Padayon ang Pasko, bis magkauruan nano. Bisan wala ko pa'y masalan, nalilipay, kontento na ako. Padayon ang Pasko, sa kasing-kasing ko. Malilipay ang ginuni sa akin, mabibiro ka siya akong Pasko. Malilipay ang ginuni sa akin, mabibiro ka siya akong Pasko. Pahibaruan ay sinuman ang tag-iya sining pitaka nga ginduhol din sa Radio Pilipinas Kalbayog, may dainig ay nga kas. Sinuman sa iyo nakilala kan Paula Jane Basierto. Gintatawagan natin si Paula Jane Basierto. Adiyan imo pitaka, kung sugad man mga ID, ang imo national ID, di, nga imo pa nga mga ID. May kas ini nga sulod. Sino daw ni sini ang nakapurot ngan nagduhol didi sa Radio Pilipinas Kalbayog. Oray man didi naka-attach nga papel nga magbubutang kung sino ba ang nakapurot o kung din ini napurutan. Salit palihog na para sa ton nakilala sining persona nga tag-iyasan sining itom nga pitaka. Si Paula Jane Basierto. Ang address sini taga Kalbayog City. Kalbayog City, purok daw pictureon ta daw. Picturean ta na para maklaro gud.
ay kinahanglan an hataas nga grado sini nga ato lang tiparra kay gudyan mga litras an ID so adi para ma-enlarge. Taga Purok 6, Barangay Kabatuan, Oquindo District, Oquindo Left River, ini nga tag-iya. Salit kung sino man namamati dito sa Barangay Kabatuan, o kung din sa Kalbayog, nakilala kang Paula Jane Basierto, bil nga nala niyo. Bilngon ko niyan imungaran sa Facebook. Paula Jane Basierto, taga Purok 5, Barangay Kabatuan, Oquindo Left River. Adi, ani mo pitaka, itong nga pitaka sa Radyo Pilipinas Kalbayog. May da ini sulod nga kas, sobrada ini 1,000 pesos. Ano? May da di bugos nga 1,000 pesos. Sobra ini 1,000 pesos. So, layo na lang, no? Sino nakilala? Santa Gia sini si Paula Jane Basierto, taga Purok 6, Barangay Kabatuan. Niyan kay posta ikaw sa Facebook. Adi ang pag-agian sa Bagyo. Uwan, Tropical Storm International name Fung Wong. Tropical Cyclone Advisory number 6. Ginpagawasan pag-asa kanina lang alas 11 sa aga. Nobyembre 6. Si Fung Wong, o kung umabot din sa Pilipinas, pag nangaranon ini nga uwan. Super typhoon ini. Slightly intensifies nagkurukusog samtang na tahak sa norte-weste ang direksyon hirani sa Yap, Micronesia. Ang sentro sining bagyo kanina alas 10 sa naga. Ang sentro sa tropical storm Fung Wong ginestimate basar sa katanan nga available data ada sa 1,690 km sinirangan sa northeastern Mindanao gawas pa ini sa Philippine Area of Responsibility. 9.7 degrees north, 140.9 degrees east. Ang kakusgon sini, may da kakusgon sa nasustener nga hangin sin 75 km per hora hirani sa sentro. Ngan pagsuro sa basko sa tubtub 90 km per hora. Ngan central pressure sa 996 HPA. Sa pagkayana nagius ini pa norte-weste nga direksyon sa kalaksihon nga 10 km per hora. Ang extent sa tropical cyclone winds makusog nga do sa gale force winds nga hilawig ang direksyon tubtub ngadto sa 700 km tigang sa sentro. Ang pag-agian ng intensity forecast yana nga alas 8 sa gabi, 12-hour forecast. Mahinga nga da ini sa 10.7 degrees north, 140.0 degrees east. Nahimumutang sa yan ang alas 8 sa gabi. Niyan nga gabi, mahinga nga da ini sa 1,560 km sinirangan sa Eastern Visayas. Region 8, gawas pa ini sa Philippine Area of Responsibility. Ang kakusgon sini, 95 km per hora. Usay na yung makukonsidera pang severe tropical storm. Nagius ini, ang kalaksihon sini, tipa norte-weste. Sa kalaksihon nga 15 km per hora. Pagka buwas sa alas 8 sa aga, Nobyembre 7, 24-hour forecast.
Mahinga nga ini sa 11.5 degrees north, 138.0 degrees east, nahimumutang sa buwasan alas 8 sa naga, Nobyembre 7, Bernes. Mahinga nga ini sa 1,340 kilometros sinirangan sa Eastern Visayas. Gawas pa sa Philippine Area of Responsibility. 120 kilometros per hora ang kakusog sini. Sana na yung makonsidera nga bagyo, buwas sa alas 8 sa naga. Na ang kiwas sini nagios weste-norte-weste sa kalaksyon nga 20 kilometros per hora. Pagka buwas ang gabi, alas 8 ang oras ng gagabihon, buwas ng adlaw, Nobyembre 7. Pahinga nga dahil sa 12.2 degrees north, 135.6 degrees east. Sa 1,110 kilometros sinirangan sa Eastern Visayas. Gawas pa sa Philippine Area of Responsibility. Ang kakusgon, 150 kilometros per hora. Usa na ining bagyo, buwas ang gabi, na gios weste-norte-weste sa alaksyon nga 25 kilometros per hora. Pagka Sabado nga adlaw, alas 8 sa naga sa Nobyembre 8, 46-hour forecast may nga ini sa 12.7 degrees north, 132.8 degrees east. Ang lokasyon, ang namumutangan sa Sabado sa alas 8 sa naga, may nga ini sa 890 kilometros sinirangan sa Rayon 8 o dinisaton Eastern Visayas. May kakusgon sa hangin nga nabot 175 kilometros per hora sa na ini nga typhoon na gios sa tipawiste ang direksyon sa kalaksyon nga 25 kilometros per hora. Pagka Sabado san gabi, alas 8 san gabi, Nobyembre 8, 60-hour forecast, may nga ini sa 13.4 degrees north, 129.6 degrees east. Sa 585 kilometros sinirangan sa Virac, Catanduanes. Unsugad, yan na nga Sabado san gabi, mga alas 8 ang oras san gabi, Sabado, Nobyembre 8, mahinga nga ini sa 585 kilometros sinirangan sa Virac, Catanduanes. So maabat naton sini ang usog san bagyo. Kabaya na kita din hisan mga pag-uran-uran. Yan nga Sabado san aga. Tubtub ini. Sa Domingo, may eksperyensyan tan mabagyo nga panahon din sa aton sa labi na sa Northern Samar. So, ang kakusgon sinin pag Domingo, pag Sabado san gabi, alas 8, ada ini sa ang kakusgon san hangin, 195 kilometros per hora. So, na ini super typhoon, na? Super typhoon na ini, pag abot din sa aton. Pag-agi dida sa sinirangan sa Virac, Catanduanes, usa na ini nga super typhoon. Pag tara, pag-agi ini sa sinirangan nga parte sa Eastern Visayas, usa pala ini nga bagyo. Pero maabot na nato ang kakusgon sini. May pero diri good makusog maagi din sa aton, pero maabot ta ang mabagyong panahon. May dam mga pagsurusubas ko ini pagka Sabado sa alas 8 san gabi, magiging usa na ini nga super typhoon maagi sa sinirangan sa Virac, Catanduanes.
Ang direksyon weste-norte-weste, kalaksyon nga 30 km per ora. Pagka Domingo san aga, alas 8 san aga, 72-hour forecast, November 9, mahinga nga da ini sa super typhoon na ini nga bagyo, Uwan. Mahinga da sa 14.5 degrees north, 126.3 degrees east. Mahinga nga da sa 200 kilometros, 250 kilometros, Sinirangan, Norte Sinirangan, San Virac, Catanduanes. May kalaksyon, kakusgon sa hangin nga nabot 105 kilometros per ora. Ba, makusog na ini. Super typhoon. Yan nga Domingo, san alas 8 san aga. Ang direksyon weste-norte-weste sa kalaksyon nga 30 km per ora. Pagkaaga, mag-minus-minus na ini. Sana lang nga typhoon, di rin na super typhoon. Ha? Sana lang nga typhoon, ini nga si Uwan pagka Lunes san aga, alas 8 san aga, November 10. Mahinga nga da ini sa 16.7 degrees north, 120.9 degrees east. Nga ang lokasyon na imumutangan dito sa vicinity Santinok, Ifugao. Dito na ini sa Northern Luzon. 150 kilometros per ora ang kakusgon sa hangin sini. Usa na ini nga typhoon. Diri na super typhoon. Pagabot sa Tinok, Ifugao. Ang direksyon weste-norte-weste sa kalaksyon nga nagius ini weste-norte-weste sa kalaksyon nga 25 kilometros per ora. Pagka alas 8 sa naga, Martes, Nobyembre 11, mahinga nga da ini sa 18.4 degrees north, 118.6 degrees east. Sa 205 kilometros weste sa Lawag City, Ilocos Norte. Adalagyapon sa Northern Luzon. 130 kilometros per ora ang kakusog sa hangin sini. Usa nga makonsiderar na nga typhoon, very super typhoon na nagminus-minus. Na ang movement norte-weste, kalaksyon nga 15 kilometros per ora. So, mao-adto kasanggayan, ang Tropical Cyclone Advisory number 6. Balikon ko, maabat natin ini, ang epekto din sa aton, maabat natin sa aga sa Sabado, Nobyembre 8. Pag-agi sa sininga bagyo. Pagka-gabi sa Sabado, may ngadto na ini sa 585 kilometers Sinirangan, San Virac, Catanduanes. 29 minutos naglabay sa alas 4. Balikon ta, ining pitaka ni ay nato iya national ID. Pitaka ni adian ngaran sa tag-iyasan sining Lady Wallet. Taga Purok 5 Barangay Kabatuan ini siya. Si Paula Jane Basierto, taga Purok 5 Barangay Kabatuan, Oquendo Left River. Ini nga iya pitaka na kitaan sa gate sa eskwelahan sa Barangay Kabatuan. Wala na ula iniibilin sa principal's office. Gindiritso pagod din sa Radio Pilipinas Kalbayog. Nahikitan ini sa gate sa eskwelahan sa
Kabatuan Elementary School, Barangay Kabatuan. Kanina alas 12 san udto, samtang siya nagduhol san pasahero. Ang nagduhol sini si Chris Panso. Ang numero sa iya sarakyan nanoy ni Timbol o center car. Number 5-948-720-6221. Tawag la. Ang number ngayon ininiya. 0948-720-6221. Mao ito na number ni Chris Panso. Ang nagduhol sini na wallet ni Paula Jane Basierto, taga Purok 5, Barangay Kabatuan. Alright, siguro maestra ini sa Kabatuan Elementary School. 31 minutos naglabay sa alas 4. Adyan ay mga paibaro sa kontrol. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Alright, padayon kita kasanggayan. Ang may alam. Mga Pinoy nga nagsisiring waray sila nakakaon nagdamo. Sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ada pa mads waray paparungaan si an anunsyo. Sinusukat ito. Alright, adi ang detalye siningaton na balita. Ang intensity naman ay ang Mga Pinoy nga kulang sa nakakaon nagdamo. Nagdamo ang mga Pinoy nga nagsisiring na wagutom sira. Sinin bulan sa naglabay nga bulan sa September kumpara sa bulan sa Hunyo. Sigun sa social weather stations, 22%
sa mga pamilyang Pinoy ang nagsisiring nagugutom sira nga waray makaon sa tun Septembre. Mas damo sa 16% nga nailista sa bulan sa Hunyo. Sa ring sa social weather station, idadamuhi ang nagugutom sa Metro Manila, kundiin 25.7% sa mga pamilya. Mabilad itong mga na-star sa mga Islam areas. Ang nagsiring, waray sarang makaon. Sumunod naman ang balanse sa Luzon nga sa 23.8%. Sa Mindanao, 19.7% sa mga respondents sa nagsiring gutom sira. Ngayon, 17.7% naman sa Kabisayan. Kumpara sa itong Hunyo, nagdamo ang nagsiring gutom sira sa Mindanao sa balanse sa Luzon. Ngayon sa Metro Manila, sa Kabisayan na iba na naman ang nagsiring gutom sira. Ini mo ang survey tigang September 24 ng 30. Face-to-face an interview sa 1,500 nga mga respondents ang mga hangkay na. Doa nga sikyo sa BIR ginratratan. Tagtad san bala san pusil san maikitan ang bangkay san duwa nga security guard sa sulod sa opisina sa BIR sa Ipil Municipality sa Zamboanga, Sibugay, kasan kulok na Lao Martes. Ginkilala sa Ipil Municipal Police Station ng mga biktima nga si Radante, 52 anyos, residente sa Naga Municipality, Zamboanga, Sibugay. Ngan Muharar, 41 anyos sa Tungawan Municipalidad sa Sibugay. Sigun kan Ipil Municipal Police Station Chief, Police Major Pocolo Rolando Guerrero, usa nga utility worker ang nakakita sa mga bangkay sa duwa nga gwardya pag-abot sini sa BIR office. Gadi kita sa kolom ni Carlito Evangelista, Buhay-Buhay sa Payagan. Abante tonight, November 5, 2025 issue. Ayaw kaon kung diri ka gutom. Normal na sa mga Pinoy, mapababae man o mapalalaki, nga mabatian ang mga pulong, katambok mo na, ang katambok ko na. Iba-ibang tinikangan ang kausa sa katambok o pagiging malusog sa nusa nga tao, obesity. Mayada nga dayton sa iralahing good. Mayada tungod sa epekto sa hormones nga bunga sa kondisyones sa lawas, pero ang pinaka-ordinaryo mao ang waray undang nga pagkinaon. Usa sa mga klarado nga indikasyon sa pagiging matakaw sa mga Pinoy. Mao ang mala FPJ movie nga pila sa mga buffet restaurants kada udto ngan panigabi labi na kung weekends o holidays. Ang pagin sige-sige ang sige-gud nira nga may ngalimtan. Kauman kumaon san todo, mawan kung panano babalansihon ang mga nakaon sa sulod sa sistema sa lawas para diri matirok ang mga tambok nga mahingadto sa diri maupay nga sitwasyon. In short, kumaon na sa madiinan pero diri sige-sige ang pagginaon pero diri naman nag-exercise. Diri naman siguro tama nga imo sara hawiran sa makusog nira nga pagkinaon sa iton nga mga tao. Tungod kay ina usay ni sa mga aktibidad para ika nga makapag-relax ngan maibanan ang stress nga aros kada adlaw anaton natutupo bilang mga ayat sa kinabuhi. Pero sa luyo nga bahin, angay lawat naton ipatuman ang disiplina tungod sa sini nga aspeto nakasandig ang magiging estado sa naton panglawas sa unina nga mga panahon. Ayaw kita pagpadarasan aton katakawan. Kinahanglan may kontrol. Maupay siguro nga himuon naton ehemplo ang mga Hapon nga kundiin haros kadaman sa era
Ang talaga naman nga islim na islim. Kulang nga nakikita natin ng mga Hapon nga mga buyayon. O sangit fit anira panlawas. Ang ginsisiring pauna nga rason sini mawan paigin masinop nira sa pagkaon. Tungod na gyapon sa kultura nga namana sa mga sinauna nga lahi. Kung papansinon naton, gutiyay ang servings sa mga pagkaon sa Japan. Makita ka, yan ira luto, adala sa cups. Mas damo ang ira mga utanon nga gingkakaon. Gutila ang luto. Gutila ang servings sa mga Hapon sa pagkaon sa Japan kumpara sa mga Pilipino, kumpara din sa aton sa Pilipinas. Ganun panguna nga rason sini tungod karuyag sa mga Hapon nga marasahan ang kada pagtimo, kagat, ng pagtulon sa pagkaon. Kabaliktaran naman ini sa mga Pinoy. Magkusog kumaon, sige lang, timo, tulon, timo, tulon. Dito sa era sa Japan, hinahinayla ang nira pagkaon. Kaya karuyag nira manamnaman ang kada nira timo. Pagkagat, sa nira gintitimo, ng pagtulon sa nira nakakaon. Kabaliktaran ini sa aton nga mga Pinoy, nga baga haros duha nga kagat, ngan samsamla, ngan tutunlon na ang pagkaon. Tungkol kay nakikita nira nga damo pa ang nira lalantakan. Labi na kong patron, aros kada balay may handa. Hinumdumlak sa ito nga usang congressman nga sadto permiak na upod. Gutila niya ginkakaon. Pero diri siya na inom sa soft drinks. Diri siya na inom sa tubig. Para masahid niya mga balay nga ang mga leader niya sa politika. Para masahid niya ang mga balay, diri siya diri siya na inom sa tubig o soft drinks. Guti ayla aniyagin kakaon na dito na siya, ang pinakakatapusan ng balay, dito na siya na inom sa tubig. Para masahid niya ang mga balay sa niya mga leader. Pero kabaliktaran sa mga ordinaryo ng mga Pilipino. Mausog kumaon. Mga nakakalimang balay. Asa ito na itong mga batasan. Basta may patron. Ang usap pa nga pananglitan nga angay sugaon sa mga Pinoy, maon mga Koreano, kundiin damo, ang 2 ka beses sila nakaon magkulop. Diri paro sa aton nga na iniaga luto, nagsasanlang sang luto, paniaga, pagkaudto, naniningudto, gan pagkagabi, naninigabi, 5 kagabi. Sugaon naton ang mga Koreano, 2 ka beses sira nakaon. Sunod sa sa kalao. Medyo kakaiba ang obserbasyon sa kadaman sa nga kultura. Tungkol kay ginsisiring, ano sa mga pangunang aruson kung kay nano may mga Koreano nga 2 ka beses sila nakaon magkulop, ang tungod udto na daw mag-abre ang kadaman sa mga restaurant, mga karaunan sa Korea. Sanglit nga daw kadalasan lunch nga dinner nala. Paningudto nala ngan panigab inala anira pagkaon labi na sa mga hubya magluto sa balay o diri nga ni waray na oras sa pagpreparar sa pagkaon. Magkakaiba nga diskarte pero effective nga pagkontrol sa maayos nga panlawas. Ngan sa mga Pinoy naman, sino naman ada ang mailob sini? Pwede siguro purbaran na. Diri kumaon, kung diri naman nagugutom.
Mawad to ang kolom ni Carlito Evangelista, buhay-buhay. Huwag kumain pag di gutom. Sa Abante Tonight, November 5, 2025 issue. Ngayon naman kita sa kolom ni Dr. Rylan Flores, Clinic Hour, pagdumdum sa World Radiography Day. November 5, 2025 issue sa Abante Tonight. Sa kada may ada sakit, sa kada may naabat kit nga sakit sa atong lawas, kung danay, imbis nga kumadto sa doktor, dagmit na kadto sa laboratory para magpa-x-ray. Sa karuyagon nga makitaan, kung ano ang problema sa parte sa lawas nga nagsasinakit. Pwede makabulig ini, kundi diri permi. Tungod ang nakikita sa x-ray, mao ang mga bukog. Kung ada ang problema, madagmit makitaan ang kausa sa problema. Kundi, kung ang mga soft tissues sugad sa muscle, litid, utok, ngan iba pang organo, pwede diri ini makitaan basta-basta. Panano ba naimbento ang x-ray? Ang ginkikilala nga tatay, ang amay sa x-ray, wara iba kundi si Wilhelm Conrad Röntgen. Sa taong 1895, napansin niya na may kumikinang sa takin sa niya cathode ray tube, miskin nga ini ang natatakpan sa itom nga papel. Gintawag niya ini nga X-ray. Tungod kay diri may baruan ang gintigangan. Ang una nga x-ray ang ginhimo sa kamot san iya misis nga nini ang nagpukaw, nagmulat sa usa sa pinakaimportante nga diagnostic tool sa medisina. Ngan tungod sini, nagkamayada sa radiology tumikan sa tuig 1896. Tungod sa kaimportante sini, na tagan sa award ang nag-imbento sini nga x-ray. Natagan si Nobel Prize Award in Physics sa tuig 1901. Ngan siya liwat ang kauna-unahan nga nakarawat sini nga pasidungog. Ang pitsa 8 sa Nobyembre, yan na nga Sabado. Yan nga tuig ang idideklarar nga World Radiography Day agud pahinunduman anibersaryo san pagka-discovery san x-ray. Iniya nga ang ginuungayan san diagnostic o ang x-ray nga maaram kit nga gingagamit tub-tub sa yana. Kaupod na liwatan iba pa nga imaging techniques sugad san CT scan, MRI nga ultrasound. May daliwat therapeutic kundiin ginagamit ang x-ray agud sunugon ang kanser o pagutiayon ini. Ang radiographer ang mao nagpapadalagan sa makina. Nga ang radiologist mahawan usa nga espesyalista nga doktor nga nagbabasa, nga naghatag sa interpretasyon sa mga nakikitaan sa x-ray. Kundi ang panbulong o opera san sakit ang nasandig pagyapon sa ira-ira doktor o surgeon. Permi ang ipakyana sa aton, permi ang ginpapakyana sa mga doktor, okay la ba nga ma-x-ray, utro, miskin naka-x-ray pala, sa diri pala maiha, sa ungudla, ang buga, sa radiation, tikang sa x-ray, ang guti ay la. Sanglit diri ni basta-basta nakakaapekto. Mas importante ni sa mga radiographers nga magkulok kaupod ang makina. Nganan mga pasyente nga iragin nga ginbubugigan sini. Sanglit mapapansin sa ira uniforme may nakaklip nga bagaan buds tungod kay ini ang nagmumonitor kung nasusubrahan na ba sara sa radiation ngan ginikinanglan anay umundang sa pagtrabaho. Importante nga naihatag sa aton sa x-ray. Gamiton la kung ginkinahanglan
ngan ayaw abuso ha. Kumonsulta sa iyong mga doktor kung kikinahanglanon ni naton ini. Tubtob sa masunod, stay healthy, stay safe, remain vigilant. Mawaton kolom ni Dr. Rylan Flores, Clinic Hour, paggunita sa World Radiography Day. 10 minutos antes mag-alas 5, mabalik kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Alright, 8 minutos antes ang alas 5. Editorial yan asan payagan, Filipino Star ngayon. Palayason ng mga squatters para malimpihan ang waterways. Pahuway anay sa issues ang maanumalya nga flood control projects ang DPWH. Ganan gintututukan yan na mawan paglimpyo sa waterways sa National Capital Region. Plano buhaton ng waterways clean-up sa Nobyembre 12. Panuyo sa paglilimpyo sa waterways nga may banan ang pagbaha sa Metro Manila. Nakipag-meeting si DPWH Secretary Vince Dizon sa Metro Manila Council, MMC, sa bubuhaton nga waterways clean-up. Ngayon din si Sering maggagahin sa 2.14 billion pesos para dinhi. Sigun kan Dizon, ang budget para sa clean-up ang nagtikang sa diri waray malabti nga budget sa DPWH. Himuon ini sa bulig liwat sa Metropolitan Manila Development Authority, mga LGU. Ngayon mga private companies, diri na daw bago ang clean-up drive sa Malacan Dizon. Maya na daw ini ginhimo sa mga LGUs nga ni MMDA, pero ang karuyag daw ni Pangulo Marcos Jr., mawan full force ang national government. Ginsiring pa ni Dizon nga tanan san area nga ma-identify ang limpyuhan. Igi-clearing nga i-dredge daw ang mga kanal, mga agianan sa tubig, mga waterways. Tama naman si Dizon nga dati na ginhimo sa mga LGUs ang paglilimpyo sa waterways kundi ningas kogon. Maglilimpyo yan na pero sa masunod nga law, undang na. Maghimo sa pagtanggal sa mga basura nga plastik sa mga kanal, sa mga estero, pero diri idadayon ngan babayaan nga nakatiwangwang. Pangitang tao la ang tanan sa ginhimo nga clean-up drive. Mas matindi ang pagpapanggap kung apiki na ang eleksyon. Kung talaga nga karuyag sa gobyerno nga mawara ang mga basura sa waterways,
unahon anay palayason, unahon anay nga pantanggalon ang mga balay-balay, mga barong-barong sa pangpang. Angay may baruan sa DPWH nga iba pang ahensya sa gobyerno, ngan mga naistar sa pangpang sa estero, ngan iba pa nga waterways, ang nagpapahugaw sira ang naglalabog sa damo nga mga basura. Maupay si Secretary Dizon. Pero mas angay nga unahon niya ang pagpatanggal sa mga squatter sa pangpang. Miskin limpyuhan niya ang mga waterways sa Metro Manila, di riliwat siya makakasiguro ay pagtalikod niya nga waray maglalabog sa basura. Dati na nga ipinagbabawal ang pagtitindog sa mga balay sa pangpang sa estero o mga sapa tungkol kay delikado ini kung nagbabaha. Damo na nga mga balay ang naanod sa mga naglabay nga mga pagbaha sadto. Ngan kaupod nga nagkamatay ang mga naistar. Mayada bugos nga balay ang narusmak ngan gindara, ginanod san baha. Kaupod nga ginanod ang mga basura. Yana nagdamo na naman ang mga naistar sa pangpang sa mga estero sa Metro Manila. Baga ang mga nagsulputan nga kabuti nga ang bugos nga estero na ang ginukuparan. Dirila sa pangpang sa estero kundi pati sa mga ilarum san tulay. Diri na nagkikiwa ang tubig tungod kay pati ang basura nira ang sa estero sa mga kanal na nilalabog. Limpyuhan dirila sa basura ang waterways kundi pati na sa mga informal settlers. Ini ang iprioridad ni Dizon. Mahusay naman siya. Maupay naman siya ng DPWH Secretary. Amaton editorial sa pahayagan Filipino Star ngayon, yan na ang aglaw November 6 issue. Ganigda sa kolom ni Dr. Paul Martinez, kahuman ni Bagyo Tino, bag-uhon ang flood control. San umundang na ang pagbayog sa tuna sa Cebu, damo ang naglaom nga magtitigyang na ang pagbangon. Kundi antes pa man tuluyan nga maghilom ang mga bitak sa mga sigad nga nansamad sa mga dughan. Umabot si Bagyo Tino. Waray kaluoy, waray undang ngan mas mabugat kaysa ginalauman. Nasusukol ang kusog san bagyo sa laksis ang hangin. Oo, pero sino ang nakakasukol sa kadamusan tubig na dara sini? Waray. Bagya nga tama si Governor Pam Baricuatro san signon niya nga mas damo nga tubig ang dara ni Bagyo Tino kumpara kan Udet nga may mas makusog nga hangin. Kundi sayop siya sa pag-sensationalize sa pagpapakayanas ang hain ang 26 bilyones pesos nga flood control. San diri anay ginsuri, waray anay suria ang kamaturan. Leadership demands assurance, not alarmism. Solutions, not sound bites. Ano yung pahayag nga nagdurot san kabaraka kaysa kapanatagan? Usa nga patinuod nga danay nauna ang politika kaysa responsabling pamamahala. Sigun sa Truth and Integrity Network, TIN, ungod nga nakikita ang mga flood control projects sa Cebu. Waray ghost projects, pero kay nano nagbaha naghihapon. Sa akong investigasyon, nagawas nga kadaman sa mga flood control system ang mga daan na ang design. Damo ang level 1 la, tubtob 5 metros sa tubig. May pipira nga level 2, tubtob na pulo, kundi si Tino nagdara sa baha nga umabot sa 12 metros na dumungan pagod ang pagtaob sa dagat. Sanglit malaksi ang pagbaha. Klarado ang konklusyon. Angay i-upgrade ang tanan sa flood control sa Cebu sa level 2 standards. Angay ripasuhin nga ni-update sa DPWH ang mga designs ni sigun sa bago nga realidad sa klima. Sigun sa datos
umabot na sa 105 ang mga nagkamatay sa Kabisayan ng Mindanao, 64 sa Cebu, dito sa Liloan 23, Compostela 15, Danao City sa Cebu, siyam ang mga nagkamatay sa Mandawi, 7 sa Talisay, 1 sa Konsolasyon. Kung wara ang ini nga mga flood control, sigurado nga mas malala ang trahedya. Ungod ang climate change, pero mas ungod ang pagpasibaya sa tao. Ang waray undang nga pagpinanngutod sa mga puno ngan quarrying sa mga kabugkiran, ang nagtanggal sa natural nga depensa sa kalikasan. Sanglit san umabot si Tino, waray nakayaha sa mga bukid, hubo ngan samaran, ang rumaragasa nga uran. Naghamubo ang tubig nga bagaan baha san usa ka bulan nga pighati kasubo. Ngan yana sa kawadan san pondo para sa flood control sa 2026 makahadlok ang pagyana. Nano ang susunod? Ang susunod nga bagyo, linog o landslide. Ang susunod nga act of God, ang diri maghulat sa Kongreso o Birokrasiya. Tubtob diri dayon nagios ang gobyerno, magpababilin nga nakaluhod sa kaluoy sang kalikasan ng mga Cebuano, ngan tanan sa mga Pilipino nga naistar sa mga lugar nga ginbabaha. Amon to ang kolom ni Dr. Paul Martinez, Pulsuhan sa Filipino Star ngayon, November 6, 2025 issue. Matapos si Bagyong Tino, baguhin ang flood control. Adiyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Harm reduction, susi sa pag-iban sa sakit kasumpay sa pagsinigarilyo, sigon sa eksperto. Usa nga friends, oncologist nga nanay tagsagdon sa World Health Organization, ang nagsiring ang harm reduction ang importante para mapuypuy ang mga sakit na may pagisumpay sa pagsinigarilyo. Sigon ka Dr. David Ayat, usa nga professor sa Pierre at Marie Curie University sa Paris, nga nag-serve nga advisor niya na Pangulo Jacques Chirac sa France. Napalya ang mga pitad sa pagkontrol sa sigarilyo nga ginpapamunuan sa World Health Organization ngan gingikinahanglan ang mga bagong solusyon para sa mga nagsigarilyo nga diri na undang. Sumula, kauman sa 30 anyos sa pagbubuhis, mga babala nga pagbabawal kinahanglan aminon sa World Health Organization nga napalya ini paundangon ang pagsinigarilyo. Ang kamaturan kinahanglan sa mga bagong solusyon para buligan ng mga tao nga ibanan ang perdidas para sa mga diri kaya umundang sa nira pagsinigarilyo, dugang paniya. Ang pagsinigarilyo, ang panguna nga malilikyan kausa sa kamatayon sa bugos nga kalibutan nga nagdudurot sa dako nga krisis sa panglawas sa publiko. Pangulo Marcos nasisina sa gindangatan sa Cebu. Kahuman, 26 bilyones nga flood control budget waray gumana. Kauman ang matindi nga pagbaha durot sa Bagyo Tino, kundiin damo nga mga residente, ang grabe na apektaran, nasisina nga iginmando ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon sa flood control project sa Cebu ngan mga aragpiki nga mga probinsya. Siring ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga kung nasisina ang mga taga Cebu tungod sa ira nadangatan, mauliwat siton ang naabat sa presidente. Karuyag daw may baruan ni Pangulo Marcos kung nagamit sintama ang igingahin nga 26 bilyones pesos sa flood control projects tungod kay nakitaan sini ang epekto sa nahuman pala nga Bagyo Tino kundiin baga waray gumana ang mga ginhimo nga proyekto sa Cebu. Basar sa nagsarang sa social media nga mga video ng mga litrato. Makikita ang kahaluag sa perdidas ni Tino kundiin damo nga mga balay ang lumubog nga ng mga residente ang nagpapabilin sa bungbong sa nila mga balay. Sugod man naglutawan ang mga sarakyan, mga kutse ng mga report nga mga nagkamatay.
ito nan rason kung kay nano nagpapag-imbestigar ang presidente tungod kay nakita niya ang epekto miskin may da budget nga igingahin para sini pero baga ang waray gumana siring pa ni Castro. Ang ato news update, Gin Navilon, iyutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.